Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 171 hanggang Kabanata 180. Kabanata 171. Matapos ipasok ang 12 karayong na pilak sa katawan ni Zhao Hengtian, sinimulan ni Ye Han na ilipat ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan patungo sa katawan ni Zhao Hengtian. Ang prosesong ito ay napakahaba, hanggang sa 3:00 ng umaga sa gitna ng gabi, ang mga sugat sa katawan ni Zhao Hengtian ay nagsimulang gumaling, at pagkatapos ay maaari nang umasa si Zhao Hengtian sa kanyang sarili upang mabawi ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya sa loob ng 3 magkakasunod na oras ay nagdulot din ng pagkapagod kay Ye Han. Nakaupo si Zhao Hengtian sa lupa habang nakatiklop ang kanyang mga binti, at matapos maramdaman na gumaling na ang mga sugat sa kanyang katawan, ngumiti siya ng mapait. Sa pagkakataong ito, may utang na loob ako sa iyo, at ako, si Zhao Hengtian, na may utang na loob sa iyo ay hindi na makakabayad. Medyo hindi nasisiyahan ang tono ni Ye Han. Kapatid na Zhao, ano ba ang pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na ba na magkaibigan tayo, at higit pa rito ay magkapatid, magtutulungan tayo, huwag ka nang magsabi ng ganoong mga bagay sa hinaharap. Dahil itinuturing kitang kapatid kaya ayaw kong mapasama ka. Sa tingin ko alam mo na kung gaano kalakas ang aking kaaway. Sabi ni Zhao Hengtian, at pagkatapos ay ngumiti ng mapait, pero talagang hindi ka dapat masangkot, bata. Masyadong delikado. Sa puntong ito, alam ni Ye Han na si Zhao Hengtian ay magdurusa ng isang malubhang pinsala, mahuhulaan mo kung gaano kalakas ang mga taong nakipaglaban sa kanya. Sabi ni Ye Han, kapatid na Zhao, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, pag-usapan natin, sino ang nakasakit sa iyo ng labis, maaari bang si South China Chanzen, Wu Chanzen? Hindi siya. Umiling si Zhao Hengtian at sinabi, hindi gumalaw si Wu Chanzen, ang gumagalaw ay ang kanyang unang Heavenly King. Ang taong ito ay mas malakas kaysa sa akin, maaari siyang mas mahina kaysa kay Wu Chanzen, marahil ang lakas ni Wu Chanzen ay lumago sa isang hindi mailarawan na antas sa mga nakaraang taon. Nang marinig ito, lumiit ang mga mata ni Ye Han, at si Zhao Hengtian ay malubhang nasugatan sa pag-atake ng unang Heavenly King. Kung si Wu Chanzen mismo ang lumapit, mahirap isipin ni Ye Han kung gaano siya kalakas. Xing Yiman, nakialam ba sila? Tanong ni Ye Han. Ngumiti si Zhao Hengtian at sinabi, mukhang marami kang alam. Ang Xingyi sect ay kalmado pa rin sa ngayon. Marahil iniisip nila na sa ilalim ng paghabol ng Chanzen Society, ako, isang walang silbing tao na muling tumayo, ay walang takas. Malamig na ngumiti si Zhao Hengtian, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Han at sinabi ng seryoso, Ye Han, bumalik ako upang hanapin ka dahil una, malubhang nasugatan ako at kailangan ko ng tulong mo, at pangalawa, upang tingnan si Yoyo, ngunit hindi ako maaaring manatili dito ng matagal. Ang mga master ng Chanzen Society ay sumunod sa akin sa Shanghai City, kung mananatili ako ng matagal, tiyak na mahahanap ka nila, at hihilingin kung alagaan mo ang batang babaeng iyon na si Yoyo. Nang marinig ito, umiling si Ye Han at sinabi, ikaw ba, Zhao Hengtian, ay itinuturing mo akong yaya ni Ye Han. Alagaan mo ang mga tao sa iyong sarili. Kung ang iniisip mo lang ay ang pagtakas ng bulag, kung gayon sa buhay na ito ikaw, si Zhao Hengtian, ay mabubuhay sa ilalim ng paghabol ng Chansunyoy. Ngumiti ng mapait si Zhao Hengtian, hindi kita mapapasama, mayroon kang napakataas na talento at kamangha-manghang pangunawa, at kung walang mangyayari, tiyak na magiging isang malakas na tao ka sa ilalim ng mundo ng China sa hinaharap, kaya kahit na may mangyari sa akin, si Yoyo ay magkakaroon ng isang makapangyarihang tao sa hinaharap, umasa. Mali ka, ang isang malakas na tao ay maaaring lumago lamang sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Bukod dito, ang aking kasalukuyang sitwasyon ay hindi gaanong maganda kaysa sa iyo. Talaga bang sa tingin mo na ang aking lugar ay magiging ligtas kung umalis ka? Sabi ni Ye Han ng dahan-dahan, upang mahanap ang iyong mga bakas, pinatay ko ang mga tao ng Chanzen Society. Malalaman nila ito sa kalaunan. Bukod dito, pinatay ko rin ang 2 general ng Zhou Shouhol kahapon. Nang marinig ang mga salita ni Ye Han, ngumiti ng mapait si Zhao Hengtian, at nanahimik na lamang, ngunit mas naantig siya sa kanyang puso. Kapatid na Zhao, ano man ang dahilan, hindi tayo dapat tumakas. Palaging may solusyon sa mga paghihirap. Kung Chanzen Society man o susutang, bakit hindi natin harapin ito ng magkasama bilang magkapatid, hanggat naglakas loob tayo, haharapin natin ito. Hindi ako naniniwala na hindi natin kayang talunin ang Chanzen at susutang.
Tinitigan ni Yehan si Zhao Hengtian at sinabi ng kalmado. Sige, nakikinig ako sa iyo, harapin natin ito ng magkasama. Napaalab ang dugo ni Zhao Hengtian sa mga salita ni Yehan. Siyempre, hindi siya isang walang dugong tao, ngunit masyadong maraming alalahanin siya at ayaw niyang masaktan ang iba, kaya gusto niyang tumakas, at gusto niyang iwasan ang lahat ng panganib ng mag-isa, pasanin. Tumango ng malakas si Yehan, mahigpit na magkahawak ang kanilang mga palad, ang kanilang mga mata ay parang mga sulok, maaari bang ang Chansen Society, Zushutang, at Xingyimen ay talagang mga hindi matatalo na taluktok? Hindi naman. Sabi ni Zhao Hengtian, Hanzi, dahil nagpasya na tayong lumaban sa kanila, dapat tayong maghanda ng unti-unti, at pinakamabuti na magkaroon ng isang grupo ng mga master, kung hindi, mahihirapan kang talunin ang Chansen Society o ang Zushutang. Kahit sino. Ang puntong ito, naisip ito ni Zhao Hengtian sa loob ng ilang taon ng katahimikan. Bagaman naging hari siya ng Timog Kanluran na iginagalang ng lahat noon, hindi siya bumagsak mula sa altar at naging isang walang silbing tao sa huli. Limitado ang lakas ng isang lobo, ngunit ang isang kawan ng mga lobo ay magpapakaba sa anumang kaaway. Tumango si Yehan, naisip din niya ang sinabi ni Zhao Hengtian, ngunit hindi pa niya ito nagagawa. Sabi ni Yehan, kapatid na Zhao, mayroon ka bang mga partikular na ideya tungkol sa pagbuo ng iyong sariling kapangyarihan? Sabi ni Zhao Hengtian ng may kumpiyansa, natural, kung gusto nating bumuo ng ating sariling mga puwersa, una, dapat tayong magkaroon ng sapat na pondo, at pangalawa, hindi tayo dapat maging isang underground force. Huwag mong tingnan ang Chansen Society at ang Zushutang ngayon na sumasakop sa isang panig at tinatakpan ang langit gamit ang isang kamay, ngunit matagal nang hindi sila gusto ng bansa, ngunit ang kapangyarihan na taglay nila ay talagang nakakatakot, kaya hindi natin sila inilipat. Sa makatuwid, kung gusto nating bumuo ng ating sariling kapangyarihan, hindi tayo dapat matuto mula sa kanila, ngunit dapat tayong maging isang regular at legal na grupo. Isang formal at legal na grupo. Tumingin si Yehan kay Zhao Hengtian. Sabi ni Zhao Hengtian, tama iyon, maaari tayong lumikha ng ating sariling bodyguard group at makisali sa negosyo ng seguridad. Ito ay hindi lamang legal, ngunit pinapayagan din tayong makisali sa negosyo ng bodyguard upang protektahan ang mga politiko, negosyante, tanyag na tao, at iba pa na hindi lamang makakakuha ng pera, ngunit pinapayagan din tayong magkaroon ng kapangyarihan na maging lihai-timo. Matagal nang naisip ni Zhao Hengtian ang mga bagay na ito, kaya parang lohikal, ngunit hindi na naisip ni Zhao Hengtian ang mga bagay na ito mula nang maging isang walang silbing tao. Ngayon, may ganitong uri ng ambisyon si Yehan, at kung mayroon siyang sapat na pondo, maaari niyang ipatupad ang plano na ito. Nang marinig na natapos ng magsalita si Zhao Hengtian, unti-unting nagliwanag ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya ng may ngiti, kapatid na Zhao, sundin mo lang ang iyong paraan. Ang pondo ay hindi problema, ang susi ay mahirap sanayin ng isang grupo ng mga master. Mayroong isang paraan ng acupuncture at moxibustion na maaaring pasiglahin ang pagbagsak ng lakas, ngunit ang pamamaraang ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga peak master ng realm ng paglilinang, at napakadelikado. Natuto si Yehan ng isang paraan ng acupuncture at moxibustion mula sa Gigo Medical Classics. Ang paggamit ng pamamaraang ito ay maaaring makatulong sa mga practitioner ng martial arts na masira ang realm ng paglilinang ng Yuan at maging isang master sa realm ng Rendo. Maaari itong linangin ng napakadali, at kahit na maaari itong linangin, hindi ito isang bagay na maaaring gawin sa loob ng 1 o 2 taon, kaya ang acupuncture method ni Yehan ay walang silbi sa ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumingin si Zhao Hengtian sa kanya ng may pagkamangha. Tutulungan ni Yehan ang mga practitioner ng martial arts na masira ang acupuncture method ng Yuan realm. Kung malalaman ito ng ibang mga practitioner, maaari silang mabaliw kung ano ang hitsura nito. Kabanata 172. Hanzi, alam mo ba talaga ang kamangha-manghang paraan ng acupuncture na ito? Seryosong tanong ni Zhao Hengtian. Tumango si Yehan. Alam niya talaga ang pamamaraang acupuncture na ito, na nakatala sa Gigo Medical Classic, ngunit nag-iiba ito mula sa tao, na maaaring magdulot ng iba't ibang pagkakataon ng breakthrough. God help me too. Bumantong hininga si Zhao Hengtian sa damdamin, tiningnan niya si Yehan at ngumiti, kayo talaga ay kamangha-mangha, may urge akong buksan ang iyong ulo upang malaman. Sa iyong kamangha-manghang acupuncture method, sa tingin ko 1 taon lang ang kailangan para magkaroon tayo ng isang master sa realm ng Rendo, at sa panahong iyon, magkakaroon tayo ng lakas upang labanan ang Chansen Society at ang Zushutang. Kapatid na Zhao, bakit mo nasabi iyon?
Medyo naguguluhan si Yehan, maaari bang makapaglinang si Zhao Hengtian ng ilang mga master sa realm ng cultivation sa loob ng isang taon? Mukhang medyo imposibleng mangyari ito, di ba? Bagaman may ilang mga master sa realm ng cultivation sa ilalim ng mundo, tiyak na hindi marami sa kanila. Lahat ng mga taong ito ay naigal-inang sa loob ng higit sa 10 taon o kahit na 20 o 3 dekada bago nila maabot ang puntong ito. Ang isang halimaw na master ng Peiyuan sa gitnang yugto ay hindi na matatagpuan. Ngumiti si Zhao Hengtian ng misteryoso at sinabi, Hanzi, alam mo ba kung bakit ako naging inabando ng disipulo ng Xingyi sect noon? Bakit ako naging bagay na nais alisin ng Xingyi sect? Umiling si Yehan, hindi niya alam ang proseso, kahit na si Huofeng ay hindi alam ang dahilan ng sabihin niya ito. Dahil dito, kinuha ni Zhao Hengtian ang isang pirasong kulang na dilaw na papel mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa harap ni Yehan. Kinuha ito ni Yehan at binuksan ito na may kaunting pagdududa. Agad, isang pahiwatig ng pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang kulay nito, ito ay lumalabas na isang recipe ng gamot, ang pamamaraan ng pag-refine ng mga gamot, talagang mayroon bang ganitong bagay na pag-refine ng gamot sa mundong ito? Kapatid na Zhao, totoo ba ang mga bagay na nakatala dito? Tanong ni Yehan ng may kasiyahan. Tumango si Zhao Hengtian at sinabi, mayaman ang ating kasaysayan sa China, at ang alchemy ay naging popular noong sinaunang panahon, ngunit masyadong umunlad ang modernong gamot kaya maraming tao ang nag-iisip na ang alchemy ay pamahiin, ngunit hindi ito ganoon. Ang kasalukuyang Taoism, gayon din ang sining ng alchemy ay mataas na pinuri, ngunit napakakaunti ng mga tao ang talagang nakagagawa ng mga gamot, at napansin mo ba kung sino ang pumirma sa sining ng alchemy na ito? Nang marinig ito, mabilis na tumingin si Yehan sa pirma, Heavenly Master Zhang Ling, siya pala, ang tagapagtatag ng Taoism. Tama, siya nga. Tumango si Zhao Hengtian at sinabi. Nakuha ko ang recipe na ito mula sa paglalakbay noong bata pa ako. Sa simula, nais kong ibigay ang recipe na ito sa master, ngunit masyadong maraming tao sa master ang naghangad dito, na nagresulta sa akin na maitaboy mula sa paaralan ng guro at maging inabando ng disipulo, ngunit sa mga nakaraang taon, hindi kailanman tumigil ang Xingyiman sa pagkuha ng recipe ng gamot na ito mula sa akin, kaya't nais nilang alisin ako, dahil dito kay Zhang Danfang. Patuloy na sinabi ni Zhao Hengtian kay Yehan, Hanzi, ikaw ay isang estudyante ng medisina. At kung makuha mo ang recipe ng elixir na ito, maaari mong talagang mag-refine ng elixir. Sa mga elixir na ito, ang lakas ng anumang practitioner ng martial arts ay maaaring mabilis na mapabuti, ngunit ang mga materyales na medikal na nakatala dito ay mahirap hanapin sa kasalukuyan, at kahit na mahanap ang mga ito, lahat sila ay mamahaling materyales. Kapatid na Zhao, kahit gaano kahirap, kailangan nating subukan ito. Ito ang tanging pagkakataon natin. Sinabi ni Yehan na may buong ambisyon sa kanyang mga mata, mayroon siyang pondo, at ngayon ang kabuuan ng kanyang pera ay malapit na sa 105 bilyon, kasama ang recipe na ito at ang kanyang kamangha-manghang acupuncture method, hindi imposible na sanayin ang isang grupo ng mga master sa loob ng isang taon. Kahit na sa huli ay makapag-training lamang siya ng 1 o 2 master sa realm ng Rendo, handa siyang gumastos ng pera. Matapos magkaroon ng plano, pareho sina Zhao Hengtian at Yehan ay nakaramdam ng mas maluwag. Sa wakas, ang kaaway na kanilang hinaharap ngayon ay isang nilalang na nangingibabaw sa ilalim ng mundo. Para sa pagtatayo ng isang bodyguard company, hindi angkop si Zhao Hengtian sa ngayon, kahit sa panlabas, nagpa siya si Yehan na humanap ng ibang tao upang gawin ito. Bumalik si Zhao Hengtian, ngunit hindi sinabi ni Yehan sa sinuman, kahit na kay Zhao Yuyo, hindi sinabi ni Yehan sa sinuman. Ngayon na ang mga master ng Chanzen Society ay dumating sa Shanghai City, marami ang nag-uusap, basta't may kaunting impormasyon, tiyak na mahahanap siya ng mga master ng Chanzen Society at darating sa kanyang pintuan. Ngayon na nasugatan si Zhao Hengtian, maaari siyang magpahinga sa villa sa loob ng ilang panahon, at ang mga tao mula sa Chanzen Society ay hindi siya mahahanap sa ngayon. Siyempre, hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Magsisimula si Yehan sa mga bagay na ito pagkatapos ng pagbubukas ng medical center. Ang Zhejiang ngayon ay kilala bilang lupain ng isda at bigas, at ang punong tanggapan ng Sushutang ay nasa malaking kabiserang ito. Sa sandaling ito, sa isang bundok, mayroong isang malaking villa na parang palasyo na may napakalaking sukat. Upang makabuo ng isang napakalawak at engranding villa na ito, kung ito man ay lakas ng tao, materyales, o pinansyal na yaman, ay lampas na sa abot ng ordinaryong mayayamang negosyante.
Sa loob ng bilya, sa itaas ng isang malaking bulwagan, isang katamtamang lalaking may maputing kutis na mukhang tahimik na iskolar ang nagsabi, parehong namatay sina Lao Shi at Lao Jio sa Shanghai City. Ayon sa balita na kanilang pagkamatay, kasangkot ang parehong sistema ng pulisya at sistema ng militar. Ito ay hindi isang simpleng bagay. Dapat nating tingnan ng mabuti kung talagang ang itaas, ang nais na atakihin tayo. Hindi natin dapat baliwalain ang bagay na ito. Lahat, hindi ko alam kung may sino man sa inyo ang nais na pumunta sa Shanghai City upang imbestigahan ang bagay na ito ng mabuti. Si Lao Jio ay karaniwang napaka-arogante. Sa tingin ko tiyak na nakasakit siya sa isang makapangyarihang tao sa pagkakataong ito upang makapasok sa ganitong sakuna. Mayroong 5 tao sa bulwagan na ito. Maliban sa katamtamang lalaking iskolar na nagsalita kanina, ang iba pang 4 ay mga general mula sa top 10 generals ng Bloodhound Hall. Ang Chi ay tiyak na isang master ng napakaraming pagpatay, at ang taong nagsasalita sa sandaling ito ay ranggo ng ika-6 sa top 10 generals ng Bloodhound Hall. Walang anuman ang dahilan, ang usaping pagpatay sa mga tao mula sa ating Bloody Hand Hall ay hindi dapat baliwalain, at ang ating sangay sa Shanghai City ay kinuha rin ng parehong palayok, sino man ang gumawa nito ay dapat magbayad ng presyo. Isang lalaki na may pangit na mukha ang nagsalita ng may galit, Military Division, hayaan mong ako ang pumunta, at puputulan ko ang ulo ng taong iyon. Ika-4, hindi mo ito magagawa. Umiling ang katamtamang lalaki na tila tahimik na iskolar. Siya ang military advisor ng Bloody Hand Hall, na may palayaw na white-faced scholar, at siya ang pangalawang tao sa Bloody Hand Hall. Gayunpaman, kahit na ang puting mukhang iskolar na ito ay hindi marunong ng martial arts, ngunit mayroon siyang napakatalinong isipan. Kalahati ng susyutang ngayon ay may kalahating bansa. Kaya, kahit ang top 10 generals ng susyutang ay labis na humahanga sa puting mukhang iskolar na ito. Walang dahilan upang pumili ng sinuman, Shanghai City, ako ang pupunta. Sa puntong ito, sa labas ng pangunahing bulwagan, pumasok ang isang gwapong batang lalaki na may taas at tuwid na katawan. Ang batang ito ay tahimik na naglakad, na para bang hindi ang kanyang mga paa ang nasa lupa, na nagbibigay ng napakakakaibang pakiramdam sa mga tao. Young Hall Master. Nang makita ng mga general na ito ang batang lalaking ito, bahagyang yumuko ang mga ito. Ang batang ito ay wala ng iba kung hindi ang nag-iisang anak ni Jiang Yutang, ang master ng Bloodhound Hall, at siya ay ipinanganak sa kanyang mga huling taon. Tumango ng bahagya si Jiang Xiaofeng. Sa harap ng grupong ito ng mga matatandang tao sa susyutang, siya rin ay mukhang napakamataas ang pagtingin, ngunit siya ay nasa realm ng paglilinang ng yuan nang siya ay nasa kanyang 20s, at mayroon din siyang dahilan upang maging mayabang. Uncle Wu, pupunta ako, ano sa tingin mo? Tumingin si Jiang Xiaofeng sa puting mukhang iskolar at nagtatanong. Kabanata 173. Nang marinig ito, sinabi ng puting mukhang iskolar. Xiaofeng, hindi angko para sa iyo na makialam sa usaping ito, at ikaw ang Young Hall Master ng Bloody Hand Hall, at maraming mata ang nakatingin sa iyo sa labas. Sa ngayon, si Wu Chanzen ay nag-address at naghahanda para sa Battle of the Dragon and Tiger List, 2 taon mula ngayon, gayon din ang iyong ama, mukhang kalmado sa labas, ngunit sa katotohanan ay magulo, kung may mangyari sa iyo, paano ko ito ipapaliwanag sa iyong ama? Sinabi ni Jiang Xiaofeng ng mahinahon, Uncle Wu, dahil alam mong ako ang Young Hall Master ng Bloody Hand Hall, dapat mo ring malaman na mamamana ko ang Bloody Hand Hall sa hinaharap. Kung hindi ako makakagawa ng ilang mga nakamit, paano ako makakapagbigay kasiyahan sa publiko sa hinaharap? Sige, Wu Uncle. Nakapagpasya na ako tungkol sa usaping ito, tiyak na pupunta ako sa Shanghai City, kung may magtatangkang lumaban sa aking Bloody Hand Hall, kahit na siya ay kasapi ng Chanzen Society, papatayin ko siya. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Xiaofeng, kumunot ang noo ng puting mukhang iskolar, at bumantong hininga sa kanyang puso, masyadong matigas ang ulo at mayabang ang batang hallmaster na ito, at ang usaping ito ay kasangkot din sa mga nakatataas. Hayaan si Jiang Xiaofeng na mag-isa, hindi siya kampante tungkol sa kanyang kaligtasan o kakayahang humawak ng mga bagay. Okay, Xiaofeng, dahil nagpasya kang pumunta, hindi kita pipigilan, ngunit dapat mong dalhin sina ika-5 at ika-7 kasama mo, at makinig sa kanilang mga opinyon kapag may nangyaring hindi ka nais-nais, okay. Seryosong sinabi ng puting mukhang iskolar kay Jiang Xiaofeng. Sige, nangangako ako sa iyo. Tumango si Jiang Xiaofeng, at pagkatapos ay tumingin siya sa ika-5 at ika-7 mula sa top 10 generals at sinabi, Uncle ika-5, Uncle ika-7, ihanda ang inyong sarili, pupunta tayo sa Shanghai City bukas ng umaga. Oo, Young Master.
Ngayon, nagising si Yehan ng medyo huli. Alas 4 na ng umaga nang matapos niyang gamutin ang mga sugat ni Zhao Hengtian at talakayin ang plano noong nakaraang gabi. Nakatulog si Yehan nang bumalik siya sa bahay, at natulog hanggang alas 2 ng tanghali. Napakahiyang, ang kapatid ay isang malaking tamad, hindi ka nagising hanggang sa ang araw ay nasa gitna, hindi kasing aga ng ibang mga batang tigre. Nang makita ni Xiao Qingcheng na bumababa si Yehan, agad siyang nag-make ng mukha sa kanya, ngunit nang marinig ang kanyang mga salita, sumigaw ang maliit na tigre sa kanyang mga bisig, at isang Yemonized na hitsura ng pagkaawa, ang lumitaw sa mga asul-berdeng mata nito. Sa alas 6 o alas 7, bumangon ako at pinahirapan ito muli, na nagdulot sa kanya na maging parang blabla. Nagtawanan sina Ye Qing at Zhao Yuyo, at si Yehan ay nagalit sa batang babae, at pagkatapos ay umupo sa sofa, agad na binalatan ni Ye Qing ang isang mansanas para sa kanya na parang mabuting asawa at ina. Salamat, ate. Kinuha ni Yehan ang mansanas at kumagit, medyo matamis ito. Xiaohan, bakit ka umalis kagabi at bumalik ng huli? Tumingin si Ye Qing kay Yehan at nagtanong, nang bumalik si Yehan kagabi, katatapos lang niyang bumangon upang umihi at narinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto ni Yehan. Tumingin si Yehan kay Zhao Yuyo, na nakikinig din na may mga nakadikit na tainga, at sinabi, ate, wala lang, nakikipag-chat lang kay Senior Son tungkol sa martial arts. Dapat mong hatiin ang iyong oras sa pagsasanay sa martial arts. Huwag kang magpuyat ng ganyan sa hinaharap. Hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan. Agad na tumango si Yehan. Sa mga sandaling iyon, bigla niyang napansin ang TV sa harap niya, dahil isang taong kilala niya ang lumabas sa TV, ang malaking bituin na si Nangong Zexen. Ang pinakabagong balita, si Nangong Zexen, isang sikat na aktres sa Asia na kilala bilang numero 1 diyosa, ay mag-high holding ng tour concert sa ika-15 ng buwang ito sa Sports Plaza sa Shanghai City. Narito ang Shanghai City Entertainment Express. Ang babaeng ito, si Nangong Zexen, ay pupunta sa Shanghai City upang magdaos ng concert tour. Tiningnan ni Yehan ang magandang babae sa TV, at bahagyang ngumiti. Hindi may kikaila na ang babaeng ito ay talagang maganda, may nakakaakit na kagandahan, nararapat sa titulong numero 1 diyosa. Wow! Ate Ye Qing? Tingnan mo nang mabilis, pupunta si Nangong Zexen sa Shanghai City upang magdaos ng concert tour, ang saya. Agad na sumigaw si Zhao Yuyo nang makita ang balita na may hitsura ng kasiyahan sa kanyang mukha. Matapos makita ito ni Ye Qing, naging masaya rin siya at sinabi, magdaos ng concert si Nangong Zexen sa Shanghai City, at tiyak na magiging napakapopular ang eksena. Xiaohan, bakit hindi tayo pumunta sa concert sa araw ng concert? Medyo nahihirapan si Yehan, simula ng kailan naging tagahanga rin ng babaeng ito si Ate Ye Qing. Sa kanyang kaalaman, ang kanyang nakatatandang kapatid ay hindi kailanman naging tagahanga ng bituin. Paano niya alam na simula ng maraming babae ang pumasok sa villa, unti-unting nagbago ang personalidad ni Ye Qing. Ang dating tahimik na Ye Qing ay palaging gustong magpakakalmado kapag may nangyayari. Nawala na, at tulad ng ibang mga babae, nagustuhan din niyang manghuli ng bituin at mamili, ngunit ang Ye Qing na nagbago ay talagang mas mabuti kaysa sa dati. Siyempre, ang personalidad ng mabuting asawa at mapagmahal na ina ay hindi nagbago. Ate Ye Qing, gusto ko rin pumunta. Ang kapatid na ito ay napakaganda, at gusto kong maging isang malaking bituin sa hinaharap. Si Xiao Qingcheng ay tumingin ng may pagkainggit kay Nangong Zexen sa TV, iniisip kung kailan siya magiging kasing ganda ng malaking ate na ito. Brother Ye, paano ka pupunta? Pupunta ka ba? Nakatingin si Zhao Yuyo sa mukha ni Yehan at nagtanong ng may pag-asa. Nang tingnan ang nakabukas na mukha ni Ye Qing, hindi kayang tanggihan ni Yehan, kaya tumango siya at sinabi, sige, sa oras na iyon, sama-sama tayong tingnan kung gaano kaakit-akit ang malaking bituin na ito, ngunit dapat mong sundin ako. Nang makita na pumayag si Yehan, mas naging masaya ang dalawang babae at si Xiao Qingcheng. Ngunit si Xiao Qingcheng ay alam na kung paano manghuli ng bituin sa napakabata niyang edad, sa tingin ni Yehan na hindi ito isang magandang bagay, kailangan niyang mabilis na makuha ang batang ito upang pumasok sa paaralan upang makakuha ng formal na edukasyon. Sa pag-iisip na ito, naisip ni Yehan ito at pagkatapos ay aksidenteng tinawagan ang numero ng telepono ni Yan Lingjiao, ngunit agad na pinagsisihan ni Yehan ang pag-dial. Malinaw na iniiwasan siya ng babaeng iyon, hindi ba magiging nakakahiyang humingi ng tulong kung tatanggihan siya. Ngunit nang makakonekta ang tawag, patuloy na nagsalita si Yehan, opisyales yan, ako ito, si Yehan. Alam ko na ikaw iyon. Sa kabilang dulo ng telepono, pumikit si Yan Lingjiao, ngunit isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang malamig na mukha. Mukhang masaya siya na tumawag si Yehan sa kanya.
Siyempre, ito ay wala sa harap ng ibang tao. Halika, bakit mo ako tinawagan? Tanong ni Yan Lingjiao. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan ang tungkol sa pagpasok ni Xiao Qingcheng sa paaralan. Si Xiao Qingcheng ay ngayon isang black household, kaya syempre hindi siya makakapag-aral, kailangan niyang makuha ang kanyang household registration. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, sinabi ni Yan Lingjiao, iyan lang. Sa iyong kasalukuyang kakayahan sa Shanghai City, maaari kang makahanap ng sinuman upang tumulong sa iyo, di ba? Siyempre alam ni Yehan ito. Sa ngayon sa Shanghai City, basta't ilabas niya ang balita, maraming tao ang makikipag-ayos upang gawin ito para sa kanya, ngunit ngayon ay tinawag niya si Yan Lingjiao ng aksidente. Ang numero ng telepono ay maaari lamang sabihin sa ngayon. Sabi ni Yan Lingjiao, hindi ito mahirap. Talaga, gusto ko ang batang iyon, si Xiao Qingcheng. Aasikasuhin ko ito para sa iyo bukas. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ni Yan Lingjiao ang telepono. Kabanata 174. Nang makita ni Yehan na natapos na ang kanyang malaking usapan, tinanong ni Ye Qing, Xiaohan, kumusta ka? Pumayag ba si Ate Lingjiao na tumulong? Tumanggaw si Yehan at sinabi, huwag mag-alala, ate, ang household registration ay maayos na bukas, at pagkatapos ay isusunod ko ang batang ito sa paaralan. Hindi ako pwedeng manatili sa bahay ng matagal, kakain at iinom araw-araw. Tingnan mong tumaas ang timbang ng batang ito. Kapatid, ayaw kong pumasok sa paaralan. Nakita ko sa TV, ang mga bata sa mga paaralang iyon ay masyadong bata pa. Ayaw kong maging katulad nila. Nang marinig na si Yehan ay magsusulong sa kanya sa paaralan, biglang umusli ang maliit na bibig ni Xiao Qingcheng, labis na hindi masaya. Qingcheng, mahal, kapag dumating ang panahon, susunduan ka ng ate mo sa paaralan araw-araw, at kukunin kita pagkatapos ng klase, okay? Nang makita na hindi masaya ang batang babae, agad na niyakap siya ni Ye Qing sa kanyang mga hita at umupo, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, tinawag ang ibang tao bilang mga bata, hindi ka ba bata rin? Maliban kung nangako ang kapatid ko na isusunod ako sa paaralan araw-araw at kukunin ako pagkatapos ng klase, kung hindi, babalik ako kapag sinundo niyo ako. Matapos sabihin ito, tumingin ang batang babae kay Yehan, na nagsasabing, kung hindi mo ako isusunod sa paaralan, ayos lang. Tinitigan ni Yehan ang batang babae na may ekspresyon na, huwag umalis, nakakatakot, natutunan na ng batang ito kung paano magbanta sa mga tao, paano siya magkakaroon ng oras para isunod siya sa paaralan araw-araw. Ngunit upang makuha ang batang ito na sumang-ayon na pumasok sa paaralan, wala nang ibang pagpipilian si Yehan kundi sumang-ayon, sige, ikaw ang prinsesa sa pamilya ngayon, paano ako hindi makikinig sa sinasabi mo, okay ba? Nang makita na pumayag si Yehan, agad na bumitaw ang batang babae mula sa mga bisig ni Ye Qing at tumakbo sa tabi ni Yehan at hinalikan siya sa pisngi, hehe, alam ko na ang kapatid ang pinakamaganda, sige, magpapasakop na ako sa inyo. Agad na naguluhan ang mga tao sa pamilya sa tinig na ito. Sa katunayan, ang gustong mangyari ay ang batang ito ay pumasok sa paaralan upang makakuha ng formal na edukasyon, ngunit sila ang humihingi sa kanya na pumasok. Kinabukasan, talagang nakuha ni Yan Lingjiao ang household registration ni Xiao Qingcheng, ngunit ang household registration ng batang ito ay nakatali kay Yehan at sa household registration ng kanyang pamilya, at siya ay pinangalan ng Ye Qingcheng. Matapos maayos ang household registration, sinimulan ni Yehan na makipag-ugnayan sa paaralan para sa batang ito. Ang batang si Qingcheng ay 10 taong gulang na ngayon. Natatakot siyang pagtawanan siya kung pumasok siya sa kindergarten, ngunit natatakot si Yehan na hindi siya makakasabay sa kanyang pag-aaral kung pumasok siya sa ika-5 o ika-6 na baitang. Sa huli, nagpa siya si Yehan na simulan ng batang ito mula sa unang baitang. Isang grupo ng mga bata. Sa labas ng isang elementary school, si Xiao Qingcheng, na may maikling buhok, nakasuot ng damit prinsesa, at may dalang malaking school bag, ay tumingin sa mga batang naglalaro sa putik sa playground na may pagkontempt sa kanyang mukha. Sanay na si Yehan sa personalidad ng batang ito, hinawakan niya ang maliit na kamay nito at sinabi, Karen na, batang babae, dito ka mag-aaral mula ngayon, dapat kang maging masunurin at mag-aral ng mabuti, naiintindihan mo. Naiintindihan ko, kapatid, sinabi mo na ito ng 100 beses, huwag mag-alala, magiging masunurin at masunurin ako. Okay, naniniwala ang kapatid sa iyo. Matapos magparehistro ang batang ito, dinala siya ng isang babaeng guro sa kanyang 30 taon. Tumingin ang batang babae pabalik kay Yehan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamalasakit, na nagdulot kay Yehan na makaramdam ng kaunting kawalang katiyakan sa pag-iwan sa batang ito sa paaralan.
Matapos maayos ang usapin ng pagpasok ni Xiao Qingcheng sa paaralan, sinimulan ni Yehan na mag-imbita ng mga bisita. Nagbukas na ang medical center, at walang sino man ang darating upang suportahan ito. Una, tinawagan ni Yehan ang ilang mga pamilyar na tao sa Shanghai City at inimbitahan silang dumalo sa opening ceremony ng ospital, agad namang pumayag ang mga taong ito. Matapos ipaalam ang mga ito, tinawagan din ni Yehan sina Chen Jianye at Leng Wufei. Para sa mga taong ito, wala siyang pag-asa sa simula, ngunit sa huli, parehong sinabi ni na Chen Jianye at Leng Wufei na darating sila. Si Yehan Bang ay abala sa mga gawaing militar. Kahit na hindi siya naroon, sinabi rin niyang magpapadala siya ng tao upang bumati. Matapos ang lahat ng mga tao na dapat ipaalam ay nasa lugar, tahimik na naghintay si Yehan para sa araw ng pagbubukas ng medical center. Ngunit sa araw na ito, nakatanggap si Yehan ng tawag mula kay Lin Bomo, na humihiling sa kanya na pumunta sa bahay ng Lin para makipag-usap. Mukhang mayroong mahalagang bagay na dapat pag-usapan. Ipinart ni Yehan ang kanyang sasakyan sa manor ng pamilya Lin. Ito ang unang pagkakataon ni Yehan na pumunta dito. Napakalaki ng manor ng pamilya Lin. Bilang isang makapangyarihang pamilya sa Shanghai City, tiyak na hindi pangkaraniwan ang manor ng pamilya Lin. Ito ay isang low-key luxury. Pagdating ni Yehan dito, nakita si Lin Bomo na nakaupo sa kanto at naninigarilyo, may malungkot na mukha, tila nag-iisip ng isang bagay. Nang makita ni Yehan na bumaba sa sasakyan, binigyan siya ni Lin Bomo ng sigarilyo, at si Yehan ay lumuhad at nagtanong, "Kapatid Lin, anong nangyari?" Ibinato ni Lin Bomo ang upos ng sigarilyo at sinabi, "Hanzi, ang hari ng Northwest Medicine ay pupunta sa Shanghai City." Northwestern Medicine King. Nagulat na tanong ni Yehan, anong ginagawa niya sa Shanghai City? May problema ba sa pagdating niya? Ngumiti ng mapait si Lin Bomo, syempre, isang magandang bagay ang pagdating ng Northwestern Medicine King sa Shanghai City. Ngunit hindi ito ang kaso para sa atin, dahil sa nangyari noong nakaraan, si Shen Tianao ay nawala ang lahat ng dignidad sa Shanghai City, at hindi na siya makapag-practice ng medisina. Bilang kanyang guro, tiyak na hindi mapapansin ng Northwestern Medical King ito. Narinig ng matandang ito mula sa isang lugar na magbubukas ka ng medical clinic. Hayaan mong sabihin ng pamilya Lin sa iyo na dadalaw siya upang batiin ka sa araw ng pagbubukas ng medical clinic. Pagbati, agad na nag-init ng ulo si Yehan nang marinig ito, at sinabi, sadya bang humiling ang King of Northwestern Medicine sa iyong pamilya Lin na iparating sa akin ang mensahe? Sa palagay ko, hindi kasing simple ng pagbati ang kanyang intensyon. Kung pupunta siya, tiyak na may balak siya. Tumango si Lin Bomo at sinabi, tama ka, dahil ang matandang ito ay nagsimula ng kumilos. Ang huling pagdating ni Shen Tianao sa Shanghai City ay inanyayahan ng pamilya Lin, at dahil sa pamilya Lin, siya ay naligay sa kahihiyan. Maaaring ang hari ng medisina ay nagbabalak ng paghihiganti, o sa prestihiyo. Ang mga industriya ng pamilya Lin sa ibang mga lalawigan ay sunod-sunod na pinigilan. Para sa usaping ito, ang aking ama at ilang mga tiyuhin ay nag-uusap tungkol sa mga countermeasures. Ang hari ng medisina sa Northwest ay may malaking kapangyarihan. Natatakot ako na ang pagkakataong ito ay ang pinakamahirap na hadlang na dapat malampasan ng pamilya Lin. Parang hindi maganda ang karakter ng King of Northwestern Medicine na ito. Sabi ni Yehan ng mahinahon, ang itaas na beam ay hindi tuwid at ang ibabang beam ay baluktot. Sa katunayan, mahuhulaan mo kung anong uri ng tao ang King of Northwestern Medicine mula sa karakter ni Shen Tianao. Pero na, nag-aantay pa ang aking ama sa iyo. Ang King of Northwestern Medicine ay narito para sa iyo at sa pamilya Lin. Gusto ng aking ama na marinig ang iyong mga saloobin. Tumayo si Lin Bomo at sinabi. Tumango si Yehan at sinundan si Lin Bomo papasok sa manor ng pamilya Lin. Sa kasalukuyan, sa bulwagan ng pulong ng pamilya Lin, narito ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Lin, kasama na si Lin Beimo, ang kanyang ama na si Lin Jianhong, ang kanyang dalawang tiyuhin, at isang 20 taong gulang na magandang binibini na nasa 6 o 7 taong gulang. Kabanata 175. Haha, Xiaohan, nandito ka na, umupo ka. Nang makita ni Lin Beimo na pumasok kasama si Yehan, masayang sinabi ni Lin Jianhong, at ang mga mata ng iba pang tao sa bulwagan ng pagpupulong ay nakatuon din kay Yehan. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay may higit na impluwensya sa Shanghai City kaysa sa kanilang pamilya Lin. Bagaman ito ang kanilang unang pagkikita, lahat sila ay magalang na tumango kay Yehan. Umupo si Yehan at ngumiti, Uncle Lin, hindi kita nakita ng ilang araw, pero lalong bumubuti ang iyong kalusugan. Parang mas malakas ka pa sa tigre, at tiyak na lalakas ka pa. Ikaw, bata,
Ginagawang biro mo ako. Tumawa at nagmura si Lin Janhong. Sa mga sandaling iyon, ipinakilala ni Lin Bomo si Yehan, Hanzi, ang mga ito ay ang aking pangalawa at pangatlong tiyuhin, at ito ang iyong hipag. Ngumiti si Yehan at tumango sa dalawang katamtamang lalaking ito. Tulad ni Lin Janhong, ang mga ito ay matangkad at malalaki, at ang kanilang mga mata ay matalim. Sa unang tingin, hindi sila simpleng mga tao. Ang mga tao sa nakaraan ay mga magnanakaw ng libingan, at nilinis lamang sila sa kalaunan. Ang pangalawa at pangatlong tiyuhin ni Lin Bomo ay marahil ay mula rin sa mga magnanakaw ng libingan. Sa huli, ang mga mata ni Yehan ay bumagsak sa magandang kabataang babae na nasa 27 taong gulang, at sinabi niya ng may ngiti, "Hay hipag, madalas kong naririnig si Kuya Lin na binabanggit ka. Nang makita-kita ngayon, talagang maganda ka. Napakaswerte ni Kuya Lin." Tumingin si Shuwei kay Lin Bomo, tila masaya na madalas siyang binabanggit ng kanyang asawa sa harap ng mga kaibigan, kaya't sinabi niya ng may ngiti. "Xiaohan, madalas kong naririnig ang iyong kapatid na si Lin na binabanggit ka, at madalas akong pupunta para makipaglaro kapag may oras. Ang sakit ng aming matanda, hindi pa kami nakapagpasalamat ng maayos sa iyo, sa pamamagitan ng pagkakataong ito, narinig ko na malapit na ang pagbubukas ng iyong medical clinic, tiyak na pupunta ang hipag upang magbigay ng suporta." Hehe, salamat, hipag. Matapos magtapos ng mga palitan sa pamilya Lin, tumingin si Yehan kay Lin Janhong at sinabi, "Uncle Lin, narinig ko mula kay Kuya Lin na ang hari ng Northwestern Medicine ay umatake sa inyong pamilya Lin." Tumango si Lin Janhong at sinabi, "Ang hari ng Northwestern Medicine ay tinatawag na himalang doktor sa halip. Hindi ko inasahan na siya ay ganitong kaliit ang puso. Ngayong pagkakataon, inatake niya ang aming pamilya Lin. Isang senyales lamang ito. Noong nakaraan, natalo ang kanyang estudyante sa iyo dahil sa aming pamilya Lin. Papunta siya sa Shanghai City upang targetin hindi lamang ang aming pamilya Lin, kundi tiyak na ikaw ang magiging target niya. Sa makatuwid, humiling akong tawagan ka ni Bai Mo upang talakayin kung paano haharapin ang hari ng Northwestern Medicine. Ang taong ito ay hindi lamang may mataas na prestihiyo sa hilagang kanlurang rehiyon, kundi mayroon ding mga koneksyon sa lahat ng dako, kahit sa ilalim ng mundo, maraming tao ang may magandang relasyon sa kanya. Tungkol sa usaping ito, wala pang naiisip si Yehan sa kasalukuyan. Kung talagang nais ng hari ng Northwestern Medicine na maging kaaway siya, hindi niya maiiwasan ito. Ano man ang mga tricks na gawin ng kabilang partido, siya ay manggenguna sa pag-atake. Sa kanyang paghahanap sa lakas ng Northwest Physician, wala siyang kakayahang maging kaaway nito sa ngayon. Para kay Yehan, ito ang kasalukuyang pinakamahusay na paraan upang tumugon sa lahat ng pagbabago. Gayunpaman, ang mga ari-arian ng pamilya Lin sa ibang mga lalawigan ay pinigilan ng hari ng Northwestern Medicine. Wala siyang magagawa tungkol dito. Kung hindi kayang labanan ng pamilya Lin, maaaring kailanganin nilang lunukan ang pagkabigo sa ngayon. Gayunpaman, tungkol sa tunay na layunin ng hari ng Northwestern Medicine, may pakiramdam si Yehan na ang taong ito ay pangunahing nakatuon sa kanya. Sinabi ni Yehan kay Lin Janhong, "Uncle Lin, hindi natin mapipigilan ang pagdating ng hari ng Northwestern Medicine, ngunit sa palagay ko ang kanyang layunin ay dapat ako, at ang dahilan kung bakit siya umatake sa inyo ay dapat ding isang uri ng pananakot, kaya't hindi ito aabutin ng masyadong mahaba. Kung hindi kayang tiisin ng pamilya Lin ang presyon ng hari ng Northwestern Medicine, maaaring kailanganin nilang isuko ang kanilang mga industriya sa ibang mga lalawigan. Hindi ba tayo gagawa ng anuman?" Tanong ni Lin Bomo na pangalawang tiyuhin, si Lin Xiaoye, na may nakakunot na noo. Sabi ni Yehan, "Ang hari ng Northwestern Medicine ay isang malaking puno, hindi mo kayang labanan ang kanyang lakas, bakit pa tayo gagawa ng isang bagay na walang pagkakataon na manalo?" Sa kasalukuyan, ang tanging magagawa ng pamilya Lin ay isang salita, pagtitiis, tiisin muna ang sitwasyon na ito, saka na tayo mag-usap. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumango si Lin Janhong bilang pagsang-ayon. Talagang wala silang kakayahan upang labanan ang hari ng Northwestern Medicine, kaya't magtitiis na lamang sila sa ngayon. Sinabi ni Lin Janhong, "Mukhang ito na lamang ang ating paraan." Napakalinaw ng layunin ng hari ng Northwestern Medicine. "Xiaohan, kung mahanap ka niya, ano ang dapat mong gawin? Gusto mo bang tulungan ka namin?" Bagaman hindi kayang labanan ng pamilya Lin ang hari ng Northwestern Medicine, pero sa Ghost Market, mayroon pa rin siyang kakayahang makipag-ugnayan. Hindi ko pinaniniwalaan na ang hari ng Northwestern Medicine ay may lakas ng loob na manginis sa mga tao mula sa Ghost Market. Ghost City. Hindi alam ni Yehan kung saan ito, ngunit natatakot siya na isa itong iba pang misteryosong grupo na hindi niya alam.
Sa ngayon, wala siyang puso na magtanong tungkol sa Ghost City, sinabi niya, Uncle Lin, salamat sa iyong kabaitan. Kung kinakailangan, tiyak na makikipag-usap ako sa iyo. May ilang araw pa bago ang pagbubukas ng aking medical center, hintayin natin ang hari ng Northwestern Medicine. Haha, okay? Ikaw, bata, ay isa ring henyo sa medisina. Talagang hindi ko pinaniniwalaan na ang matandang iyon ay kayang talunin ka. Tumawa si Lin Jianhong. Bagaman ang mga ari-arian sa ibang mga lalawigan ay kailangang talikuran, hindi siya nababahala. Nakita na niyang ang pera ay maaari ring makuha muli kapag nawala. Matapos umupo sa bahay ng Lin ng ilang sandali, umalis si Yehan. Siyempre, ang hari ng Northwestern Medicine ay darating sa Shanghai City. Bagaman mukhang relaxed si Yehan sa ibabaw, alam niya sa kanyang puso na makapangyarihan ang taong iyon, at hindi siya maaaring maging mapag-aatubili sa taong ito, at ang kabilang partido ay isa ring tao na may napakataas na kakayahan sa medisina. Hanzi, anong iniisip mo? Sa daan patungo sa paghatid kay Yehan, agad na nagtanong si Lin Bomo nang makita ang naglalakad at nag-iisip si Yehan. Umiling si Yehan at sinabi, wala, sa pamamagitan ng pagkakataon, kapatid Lin, alam mo ba na pupunta si Nangong Zexen sa Shanghai City para sa isang concert? Ngumiti si Lin Bomo at sinabi, syempre alam ko. Konti na lang ang mga tao sa Shanghai City na hindi alam ito. Ang iyong hipag ay patuloy na humihiling sa akin na dalhin siya sa concert. Anong nangyari? Hanzi, bakit bigla kang nag-aalala sa malaking bituin na ito? Ngumiti si Yehan at sinabi, bakit ako nag-aalala sa kanya? Ang aking kapatid na babae at ang iba pa ay pupunta upang makita ang concert ng babaeng ito, kaya gusto kong humingi sa iyo ng ilang tiket. Ganun lang. Sige, sa oras na iyon, sama-sama tayong pumunta at tawagin ang batang si Haibin upang makita kung ilan kami. Aasikasuhin ko ang lahat ng tiket. Ngumiti si Lin Bomo at patuloy na sinabi, Hanzi, sabihin ko na sa iyo, sa araw ng pagbubukas ng iyong klinik, may darating na kaibigan. Kaibigan? Anong kaibigan? Tumingin si Yehan kay Lin Bomo nang may pagdududa. Ngumiti si Lin Bomo ng misteryoso at sinabi, malalaman mo kapag nagbukas na ang medical center. Nang marinig ito, hindi na nagtanong pa si Yehan. Habang naglalakad palabas ng manor ng pamilya Lin, nagmaneho si Yehan patungo sa bahay, ngunit sa kalagitnaan ng daan, biglang tumunog ang telepono ni Yehan ng may kasidian, iniisip ang pagdating ng King of Northwestern Medicine. Nang marinig ni Yehan, na nasa Shanghai City, ang ringtone, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Hanzi, pumunta ka sa Nis Garden Playground, sinaktan ako. Pagkapasok ng tawag ni Yehan, agad na narinig ang boses ng nag-iiyak na ama at ina ni Tang Haibin sa telepono. Napakaingay ng telepono, at narinig din ni Yehan ang boses ni Mo Shu. Nang marinig ito ni Yehan, naguluhan siya at sa parehong oras ay naging malamig ang kanyang mga mata, maghintay ka muna, darating ako kaagad. Pagkatapos sabihin ito, biglang nag-turn si Yehan at nagmaneho sa kabaligtaran ng direksyon. Ang Nis Garden Amusement Park ay ang pinakamalaking amusement park sa Shanghai City at kilalang kilala sa buong bansa. Gayunpaman, ang nagbigay ng pag-aalala kay Yehan ay si Tang Haibin, ang top son ng Shanghai City. Paano siya nasaktan? Ang bulag na tao ba? Paano niya naglakas loob na saktan ang anak ng alkalde? Kabanata 176. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Yehan, dumaan siya sa ilang pulang ilaw sa daan. 20 minuto ang lumipas, huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng gate ng Nis Garden Playground, at nang sumunod, agad na pumasok si Yehan nang hindi man lang bumibili ng tiket. Agad siyang nawala sa loob ng karamihan, na nagdulot sa ticket inspector ng galit. Pagpasok sa Nis Garden Playground, agad na tinawagan ni Yehan ang numero ni Tang Haibin. Napakalaki ng Nis Garden Playground at mayroon itong maraming bahagi. Hindi alam ni Yehan kung saan inatake si Tang Haibin. Pagkapasok ng tawag, tinanong ni Yehan, Hoy, taba, nasaan ka ngayon sa playground? Ika si Yehan. Ngunit hindi siyang Master Tang ang sumagot kay Yehan, kundi isang tinig na hindi niya pamilyar. Isang batang lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Sino ka? Tanong ni Yehan na may nakakunot na noo. Hehe, kung gusto mong malaman kung sino ako, pumunta ka sa coffee shop sa District C. Sa pamamagitan ng paraan, nandito rin ang iyong kapatid upang makipag-chat sa akin, at ngayon ay namimiss kita. Unti-unting naging malamig ang mga mata ni Yehan, sino kaya ang taong ito? Tila nakatuon ito sa kanya. Putang ina, sino bang nag-uusap sa iyo? Ikinagagalit ko, ouch, putang ina, nawala ang mga ngipin ko.
Sa kabilang dako ng telepono, narinig ang pag-iyak ni Young Master Tang na tila talagang nakatanggap siya ng masamang aral sa mga sandaling iyon. Sinabi ni Yehan, sana ay okay lang ang kapatid ko, kung hindi, kahit sino ka pa, tiyak na magbabayad ka. Bigyan mo ako ng 5 minuto, darating ako agad. Pagkatapos, agad na ibinaba ni Yehan ang tawag, at pagkatapos mahanap ang lokasyon ng coffee shop sa District C, agad na nagpunta siya sa direksyong iyon. 3 minuto ang lumipas, dumating si Yehan sa lokasyon ng kafe. Sa puntong ito, sa harap ng coffee shop, may 2 bodyguard na nakatayo sa labas. Malamig ang kanilang mga ekspresyon, at mayroong nakatagos na aura ng lakas sa kanilang mga katawan, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakamatinding pakiramdam. Sa loob ng kafe, may ilang tao na nakaupo ng sporadiko. Mukhang ang kafe na ito ay okupado ng isang tao. Pagkatapos, tahimik na naglakad si Yehan patungo sa kafe. Huminto. Hininto ng 2 bodyguard sa entrance ng kafe si Yehan. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at binigyan sila ng malamig na tingin. Isang batang lalaki sa loob ng kafe ang agad na umabot sa kanila. Nang makita ito, umalis ang 2 bodyguard sa daraanan at tumayo ng tuwid sa magkabilang tabi ng pinto, pinakawalan si Yehan. Pagkapasok ni Yehan sa kafe, naamoy niya ang amoy ng militar mula sa 2 tao. Ang mga ito ay hindi simpleng ordinaryong bodyguard. Pumasok si Yehan sa kafe, at sa isang sulyap, nakita niya si Young Master Tang na nakaupo sa sahig. Ang batang ito ay napakasugatan, ang kanyang ilong ay nabangga at ang kanyang mukha ay namamaga. Ang kanyang mga pisngi ay namamaga at puno ng dugo ang kanyang bibig. Sa tabi niya, si Mo Shu ay may galit na mukha. Nang makita ni Yehan na pumasok, umiyak si Young Master Tang at sumigaw, "Hanzi, nandito ka na. Ang bastardo na si Shen Tianao ay sinaktan ako." Nang makita ang kalagayan ni Young Master Tang sa mga sandaling iyon, unti-unting lumamig ang mukha ni Yehan, at lumapit siya sa kanya, agad na itinaas siya sa isang stool. "Oh, dahan-dahan lang, #sake, nawalan ako ng binti, nawalan ako ng binti." Sumigaw si Young Master Tang, at mabilis na yumuko si Mo Shu at pinahid ang kanyang tuhod. Nang marinig ito, biglang umusbong ang galit sa puso ni Yehan, hindi lamang si Tang Haibin ay napakasugatan, kundi ang kanyang mga binti ay nabali. Agad na tumingin si Yehan kay Shen Tianao na may malamig na mga mata na parang mga kutsilyo. Naglakas loob ang taong ito na pumasok sa Shanghai City. At hayagang sinaktan si Tang Haibin. Nang makita ang titig ni Yehan, nananatiling mayabang si Shen Tianao, ngunit kumpara sa dati, nagkaroon siya ng mas mapanganib na kulay sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, bukod kay Shen Tianao, may isang batang lalaki at isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay tahimik na nakatayo sa likuran ng dalawa, kalahating nakapikit ang mga mata at hindi nagsasalita. Nang makita ang nakalulungkot na hitsura ni Tang Haibin sa mga sandaling iyon, puno ng pagnanasa sa pagpatay ang puso ni Yehan, at mahigpit niyang pinigil ang kanyang mga kamao. "Hanzi, gusto mong maghayganti para sa akin, masyadong malupit ang bastardo na ito." Ang sakit ng pagkabali ng kanyang binti ay nagdulot kay Young Master Tang na walang tigil na umiyak. Kung hindi dahil kay Mo Shu na nandyan upang alagaan siya, natatakot siyang umiyak na talaga, at ang kanyang binti ay nabali ng buhay. Ang ganitong sakit ay hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Tumingin si Yehan kay Shen Tianao at sinabi ng malamig, "Fatty, huwag mag-alala, sino mang sumakit sa iyo, babawiin ko sa kanya." Pagkatapos, bigla na lamang sumugod si Yehan kay Shen Tianao na parang isang malakas na hangin. Ang nakakatakot na Beng Fist ay parang umaatungal na tsunami, hindi mapigilan sa lakas, at mayroong matinding amoy sa hangin. Tumama ito kay Shen Tianao, na nakaupo, na may takot sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, nakaramdam siya ng takot kay Yehan, ang kanyang mga mata ay parang mga hayop. Nakita ng batang lalaki na nakaupo sa tabi ni Shen Tianao ang ganitong kakayahan ni Yehan, at nagkaroon siya ng kaunting sorpresa sa kanyang mga mata. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Sa mga sandaling ito, biglang bumukas ang mga mata ng matandang lalaki na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat, at sa sandaling ito ay bumukas sila, parang isang matalim na kutsilyo na bakal. Sa isang galaw ng kanyang katawan, ang kanyang figure ay nasa harapan ni Shen Tianao, at hawak niya ang isang kutsilyo na mahigit 30 sentimetro ang haba. Agad na tinaga niya ang suntok ni Yehan. Nang makita ito, nagulat ang ekspresyon ni Yehan, at ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Sa loob ng isang segundong panahon, binalik niya ang kanyang mga kamao at huminto, at hinugot ang Dragon Scale Dagger na nakatusok sa likod ng kanyang baywang gamit ang kanyang kaliwang kamay na parang kidlat, at pagkatapos, direkta siyang umatake sa matandang lalaki gamit ang kutsilyo.
Mula nang makuha niya ang Longquan Sword, bihira nang ginamit ni Yehan ang Dragon Scale Dagger, ngunit ang Dragon Scale Dagger ay maikli at madaling dalhin, kaya't palaging dala ito ni Yehan. Ding! Nang magtagpo ang mga armas ng dalawa, ang tunog ng salpukan ng bakal ay umabot sa tuktok ng kafe, na nagdulot sa mga tao sa loob na hindi makatulong kundi takpan ang kanilang mga tainga. Napakaingay ng tunog, at ang nakaka-penetrate na lakas ng tunog ay nagdulot sa mga tao na makaramdam ng pagkahilo. Sa isang malakas na tunog, matapos ipagpalit ni Yehan at ng matandang lalaki ang isang galaw, ang nakakatakot na lakas ay kumalat sa magkabilang panig. Ang salamin sa dingding ng kafe ay hindi nakatiis sa nakakatakot na puwersa at agad na bumasag, nagkalat sa mga piraso, at ang mga piraso ng basag na salamin ay kumalat sa buong lupa. Ngunit sa mga sandaling ito, biglang naitulak si Yehan pabalik, bahagyang pamayat ang kanyang mukha, at tiningnan ang matandang lalaki na hindi gumagalaw na may malamig na mga mata. Ang lakas ng matandang ito ay marahil ay hindi gaanong mahina kaysa kay Zhao Hengtian. Kabanata 177. Nang makita ng matanda na nagbanggaan sila ni Yehan, ilang hakbang lamang ang kanyang inatras, at ang kanyang mga mata ay kumikislap, na para bang may kaunting gulat na lumitaw. Nang marinig ang ingay na iyon, agad na tumakbo ang dalawang bodyguard mula sa labas papasok sa kafe, na nakatingin kay Yehan ng walang emosyon. Hanggang sa humiling ang kanilang amo, hindi sila magdadalawang isip na atakihin si Yehan. Sa loob ng kafe, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Yehan at sa matanda. Tinitigan si Yehan, ang malupit na mga mata ni Shen Tianao ay puno ng takot. Noong nakita niya si Yehan dati, hindi niya inisip na magiging ganito ka nakakatakot si Yehan. Akala niya na ang kanyang mga kasanayan sa medisina ang makapipigil sa kanya, ngunit ngayon, ang kasalukuyang Yehan ay may ganitong lakas na nagbibigay sa kanya ng matinding presyon. Sinusuportahan ni Mo Shu si Young Master Tang, at parehong nakatingin kay Yehan. Si Young Master Tang ay alam ang terror ni Yehan, kaya hindi siya nagulat sa hindi pangkaraniwang lakas ng pagkawasak, ngunit si Mo Shu, bilang isang ordinaryong tao, nang makita ang eksenang ito, ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng multo. Hindi siya makapaniwala na may mga ganitong nakakatakot na tao sa mundo. Si Yehan ay ganito, at ganoon din ang matanda sa kanyang 60 taon. Ang ganitong eksena ay parang isang tunay na pelikulang martial arts na may matinding epekto sa kanya. Putang ina, mas malakas ang matandang ito kaysa kay Hanzi. Naisip niyang Master Tang sa kanyang sarili, unti-unting nagiging seryoso ang kanyang mukha. Magandang kutsilyo. Sa mga sandaling ito, tiningnan ng matanda ang maliit na puwang sa maikling kutsilyo sa kanyang kamay, at unti-unting inilagay ang kanyang mga mata sa Dragon Scale Dagger sa kamay ni Yehan. Ang iyong kutsilyo ay hindi rin nagmamadali. Tinitigan ni Yehan ang matanda ng mabuti. Kung talagang nais niyang makipaglaban, ang matandang ito ang magiging pinakamalakas na kaaway na hinarap niya mula nang siya ay nagsanay ng martial arts. Maaari bang malaman kung sino ka? Tanong ni Yehan sa matanda. Sun daw. Sagot ng matanda sa isang tuwid na tono. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yehan ay napakunot. Si Sun daw? Maraming taon na ang nakalipas, siya ang ika-17 eksperto sa Tiger List, at ang matandang ito ay siya, ngunit ito ay ang ranggo ng maraming taon na ang nakalipas, ang kasalukuyang Sun daw, malamang na hindi na kasing lakas tulad ng dati. Bukod dito, may mga bulong-bulungan na ang ganitong espada ay dati isang napakabagsik na mamamatay tao, isa sa mga alamat sa mundo ng mga mamamatay tao sa China, ngunit siya ay nagretiro sa mga hindi kilalang dahilan, at mula noon ay nawala, ngunit ngayon ay naging tagasunod ng iba. Ngumiti si Yehan sa isang alamat sa mundo ng mga mamamatay tao bilang isang tagasunod, isang hindi mapigil ang malaking tao ang nagiging thug ng iba. Sun daw, hindi ka ba natatakot na mawala ang iyong dangal? Nang marinig ito, kalmado ang mukha ni Sun daw, ang alamat ng Sun daw sa nakaraan ay patay na. Batang lalaki, magaling ka. Nahuli mo ako gamit ang 50% na lakas ng espada. Sa iyong edad, sa mga henyo sa China ngayon, hindi ko pa nakatagpo ng katulad mo. Talaga, mukhang kailangan kong pasalamatan ka sa iyong papuri. Ngumiti si Yehan ng malamig, tinanaw ang kutsilyo at sinabi, ngayon, hihinto ka ba sa akin? Nanatiling kalmado ang mukha ng matanda, sa akin nandito, wala kang pagkakataong lapitan ng sinumang nasa likuran ko. Kung magpapatuloy ka, ang aking kutsilyo ay paputol ng iyong ulo. Nang marinig ito, naramdaman ni Yehan ang kawalang kapangyarihan sa kauna-unahang pagkakataon. Sa harap ng ganitong alamat sa mundo ng mga mamamatay tao sa China, talagang wala siyang karapatang makipag-away. Tumingin kay Sun daw, sinabi ni Yehan ng malamig, okay, sa iyong kutsilyo nandito, ako, si Yehan,
ay hindi papatay sa kanya ngayon, ngunit ikaw, isang alamat sa mundo ng mamamatay tao, balang araw, ako, si Yehan, ay tatapak sa iyo. Bata, naghihintay ako sa iyo. Tumingin si Zandao kay Yehan na may matigas na ngiti sa kanyang malamig na mukha. Nang makita na ngumiti si Zandao, ang batang lalaki na nakatayo sa tabi ni Shen Tianao ay tila labis na nagulat. Isang alamat sa mundo ng mga mamamatay tao si Zandao na makakapagpatawa. Siguradong walang sino man ang maniniwala dito, ngunit sa mga sandaling ito, ngumiti si Zandao. Ang ngiting iyon ay may kaunting pangit. Palakpakan. Sa mga sandaling ito, ang batang lalaki na nakatayo sa tabi ni Shen Tianao ay pumalakpak. Lumapit siya, tiningnan si Yehan at sinabi, sapat na ang iyong lakas upang mapansin ni Ginoong Zandao, ngunit gusto mong tapakan si Ginoong Zandao, hindi mo siya nag-iisa sa mga sinabing iyon. Ang mga taong nagsabi nito ay namatay na sa ilalim ng espada ni Ginoong Zandao. Kung hamanin mo si Ginoong Zandao, isa ka rin sa kanila, at magiging patay ka. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tumingin si Yehan sa batang lalaki at sinabi ng may pangungutya, kung wala ka dito ngayon, sino mang sumakit sa aking kapatid ay mamamatay. Nang lumabas ang salitang, mamatay, agad na naging madilim ang mukha ng batang lalaki sa harapan ni Yehan, at isang pangungutya ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Tinitigan niya si Yehan at sinabi, sa buong timog, paano mo pinapangahasang sabihin ito sa akin? Ikaw ang unang tao. Talaga, mukhang ako'y isang malaking karangalan. Ngumiti si Yehan ng bahagya. Nang marinig ito, tiningnan ng batang lalaki si Shen Tianao at sinabi, Tianao, ang taong ito ay talagang kasing mayabang at mayabang gaya ng sinabi mo, ngunit ang pagkatalo sa mga kamay ng ganitong tao ay ganap na mawawalan ng reputasyon ng iyong guro bilang hari ng Northwestern Medicine. Nang marinig ito ni Shen Tianao, bagaman hindi siya masaya sa kanyang puso, ngumiti pa rin siya, Jiu Shao, hindi mo alam, ang taong ito ay may alam na isang uri ng mahika, at hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya upang buhayin ang isang baliw na tao at nagising, kung talagang nais mong makipagkumpetensya sa totoong kasanayan sa medisina, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Putang ina, anak ng putang ina, paano ka nagkaroon ng ganitong kapal ng mukha sa mundo? Nang marinig ang mga salita ni Shen Tianao, pinigilan ni Young Master Tang ang matinding sakit sa kanyang katawan at nagmura, putang ina, noon, hindi ko alam na ang bastardo na iyon ang natalo sa kompetisyon at nangako kay Hanzi na hindi na siya magpapakita sa Shanghai City, ngunit ngayon nakalimutan na niya ang lahat at pinagsabihan pa ang Hanzi na natalo ka, Mahler Gobi, kung ikaw ay aking anak, dapat na itinulak kita sa pader noong una pa lang, upang hindi ka mapahiya sa mundong ito. Ano ang sinabi mo? Mukhang hindi pa sapat ang mga aral na itinuro ko sa iyo kanina. Biglang tumigas ang mukha ni Shen Tianao nang marinig ang mga salita ni Young Master Tang, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa sa pagpatay. Tiningnan ni Yehan si Shen Tianao at nagngit-ngit, Shen Tianao, may sinabi ba ang kapatid ko na mali? Noong unang panahon nang ipinangako mo sa akin na hindi ka na magpapakita sa Shanghai City, ngunit ngayon ay lumabag ka sa kontrata. Ang isang kagalang-galang na estudyante ng hari ng Northwestern Medicine ay ganito baka baba. #sake, pinigil ni Shen Tianao ang kanyang mga kamao ng mahigpit, talagang nais niyang pumatay kay Yehan sa mga sandaling iyon. Kabanata 178. Pagkatapos magsalita, tumingin si Young Master Jiu kay Yehan at nagpasimulang tumawa, Ginoong Ye, nakilala kita ngayon, mabuti pang umuwi ka na. Sa totoo lang, sa tingin ko'y ikaw ay labis na nababahala. Sigurado akong magkikita tayo muli. Sumagot si Yehan, ang regalo ng pagkikita ngayon, hahanapan ko ng pagkakataon na ibalik ito at aalis na ako. Tiningnan ni Yehan si Zandao na may malamig na mukha, at pagkatapos ay naglakad siya palabas ng kafe na may pasanin si Young Master Tang sa kanyang likuran. Wala nang ibang pagpipilian dahil ang batang ito ay may dalawang binti na nabali, hindi may aasa kay Mosho na dalhin siya. Habang pinapanood si Yehan at ang iba pa na umalis, isang pagnanasa sa pagpatay ang kumislap sa mga mata ni Jiu Shao. Kaunti lang ang mga tao sa buong timog na naglakas loob na makipag-usap sa kanya tulad ng ginawa ni Yehan. Nagbigay ito sa kanya ng matinding pakiramdam ng panganib. Master 9. Huwag nang magsalita. Pinutol ni Jiu Shao si Shen Tianao at sinabi, Shen Tianao, alam ko kung ano ang pinagtutuunan mo ng pansin. Sa simula, gusto ko lang pumunta sa Shanghai City upang makilala si Nangang Zexen, ngunit ang taong ito ay naglakas loob na mangudyok sa akin. Kaya't maglalaro ako sa kanya, mula ngayon, ang taong ito ay magiging kaaway ko, Merong Jiu. Nang marinig ito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shen Tianao. Sa pagkakaroon ni Merong Jiu bilang kaaway, tiyak na hindi na makakabangon muli si Yehan.
Bukod dito, bukod sa Merong Gio, ang kanyang guro na si King of Northwest Medicine ay malapit nang dumating sa Shanghai City. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang wawasakin si Yehan at dadalhin siya sa bangin ng kamatayan. Dahil sa matinding galit kay Yehan, sa puso ni Shen Tianao, nag-ugat ang pagnanasa para sa paghihiganti. Dahil kay Yehan, siya ngayon ay naging katuwang sa komunidad ng medisina sa China, at nagbigay ng kahihiyan sa kanyang guro, ang hari ng Northwestern Medicine, at ang kawalang kamatayan ni Yehan ay nagpulala sa kanyang galit. Nang umalis sa Nis Garden Playground at sumakay sa sasakyan, muling umiyak si Young Master Tang sa sakit, ngunit talagang masakit ang batang ito ngayon. Kanina ay pinigilan niya ito sa loob ng kafe, ngunit ngayon, wala nang ibang tao, kaya't nagpasya siyang umiyak na ng malakas. Okay, hayaan mong gamutin kita. Nang makita ang batang ito na walang tigil na nagmamalupit, agad na hinawakan ni Yehan ang kanyang dalawang binti at nagpadala ng kaunting espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya ay may malakas na epekto sa pagpapagaling. Ang kanyang binti ay nabali, kahit na hindi maibalik agad ng espiritual na enerhiya, makakatulong ito upang maibsan ang sakit at magiging malaking tulong sa kanyang hinaharap na paggaling. Matapos ang diagnosis at paggamot ni Yehan, naramdaman ni Tang Haibin na ang sakit sa kanyang binti ay bahagyang nabawasan, at hindi siya tumigil sa pagsasalita, kaya't agad siyang nagmura, ang bastardo na si Shen Tianao, huwag hayaang makuha ko ang pagkakataon, o tiyak na papatayin ko siya. Papayagin siyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng mabali ang kanyang binti. Sinabi ni Yehan, kung gusto mong maghiganti, mangyaring kalmayan mo muna ang iyong sarili, ngunit bakit mo naisip na inaway si Shen Tianao? Pati ang binti mo ay nabali na. Nang marinig ito, nagmamalaki si Young Master Tang at sinabi, putang ina, huwag nang banggitin ito. Ngayon ay naglalakad ako kasama si Shushu, hindi ko inasahang makakasalubong ko ang taong ito. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya ang ilang salita, at ang bastardo ay nag-utos sa dalawang bodyguard na hawakan ako sa lupa para turuan ako ng leksyon, at kahit ang kanyang ina ay nabali ang aking binti, putang ina, balang araw ay maghihiganti ako. Shushu. Tiningnan ni Yehan si Young Master Tang at Mosho ng ilang beses, mukhang napakaastig ng batang ito, nagtagal pa siya bago natanggap ang sitwasyon. Huminto ka sa pag-iyak, namula si Mosho nang marinig ang tawag ni Young Master Tang sa kanya. Hey, balang araw ay tatawagin ko rin yan. Mag-iensayo na ako. Ang batang ito ay may makapal na balat, ngunit dapat siyang maging mas matibay kapag naghahabol ng babae. Matapos sabihin ito, tumingin si Young Master Tang kay Yehan at sinabi ng seryoso, Hanzi, ang taong dumating ngayon ay medyo iba. Si Jiu Shao ang ibig mong sabihin. Tanong ni Yehan. Tumango si Young Master Tang at sinabi, hindi ko sigurado ang pagkakakilanlan ng batang ito sa simula, ngunit isa lamang ang may pangalang Jiu Shao, sa Timog. Kung siya nga ay ganitong tao, medyo magiging problema ito. Posible bang alam mo ang pinagmula ng 9th Young Master na ito? Ang 9th Young Master ay may alalay na alamat sa mamamatay tao, si Zhang Dao, kaya alam ni Yehan na ang kanyang pinagmulan ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Sinabi ni Young Master Tang, kung tama ang hula ko, ang Jiu Shao na ito ay dapat na tinatawag na Merong Gio, at siya ay nakababatang kapatid ni Merong Chando, ang pinakamagaling na kabataan sa Timog. Sa ating bilog, parang Diyos si Merong Chando, at lahat ay nirerespeto siya. Mayroon siyang nakakapagpahayag na kapital, sa bawat aspeto, si Merong Chando ang pinakamahusay. Merong Chando, Merong Gio. Bahagyang kumunat ang noo ni Yehan. Posible bang mula sa pamilyang Merong sa Timog ang mga ito? Ang pamilyang Merong ang namumuno sa alyansa ng martial arts sa Timog. Kung ang pangalan ng taong ito ay talagang Merong Gio, at siya ay mula sa pamilyang Merong sa Timog, talagang magiging problema kung siya ay magiging kaaway. Para sa pamilyang Merong, higit na alam ni Yehan kaysa kay Young Master Tang. Sa mundo ng mga mandirigma, mas malakas sila kaysa sa ilang sekta. Upang makaupo sa trono ng leader ng martial arts sa Timog, maaring isipin kung gaano kalakas ang pamilyang Merong. Pagkatapos umalis sa Nis Garden Playground, dinala ni Yehan si Young Master Tang sa ospital. Bagaman ginamo siya ni Yehan at walang malubhang problema, upang pigilan ang batang ito sa pagtalon, nilagyan siya ng plaster upang hadlangan ang kanyang kalayaan. Kailangan ito, ngunit kasama si Moshu, isang magandang babae, na nag-aalaga sa kanya, parang ang puso ng batang ito ay puno ng tamis. Matapos umalis sa ospital, pumunta si Yehan sa villa kung saan nakatira sina Zhao Hengtian at Sun Bumiyay, at ikinwento ang laban kay Zhang Dao at Merong Gio.
Nang marinig ang kwento ni Yehan, sinabi ni Zhao Hengtian, walang masama, dapat si Merong Gio ay mula sa pamilyang Merong, kung hindi, paano papayag ang isang alamat na katulad ni Zandao na maging tagasunod ng isang kabataan. Ngunit narinig kong sinabi mo na ang hari ng Northwestern Medicine ay malapit nang dumating, ang matandang ito ay hindi simpleng tao, dapat kang maging handa sa iyong isip. Sinabi ni Yehan, hindi ako natatakot kung pupunta ang hari ng Northwestern Medicine upang ipaalam sa akin, ngunit sa ngayon ay napakalapit ni Merong Gio sa alagad ng hari ng Northwestern Medicine, at mayroon silang isang master swordsman, kaya't magiging problema kung maglalaro sila sa madidilim na bahagi. Sinabi ni Sun Bumi sa gilid, kung darating sila sa dilim, maaaring hindi tayo matakot sa kanila. Ang isang saber ay hindi tayo magpapaawa. Kung talagang gusto nating gumawa ng aksyon, malaking usapan na sina Zhao Hengtian at ako ang sabay nakikilos. Ang alamat ng mamamatay tao ay manatili sa Shanghai City ng buo. Nang marinig ito, nagulat si Yehan, at ang pag-iiwan sa saber sa Shanghai City. Sa lakas ni Zhao Hengtian at Sun Bumiye, tiyak na magagawa nila ito, ngunit ang epekto at mga kahihinatnan ay magiging malaki. Tiyak na makakaakit ito ng atensyon ng ilang tao, pagkatapos ng lahat, si Zandao ay hindi isang maliit na tao. Kung dahil dito, matuklasan ng mga tao mula sa Chansen Society si Zhao Hengtian, at makilahok din ang pamilyang Merong, magiging problema ito. Kabanata 179. Parang kailangan na nating simulan ang paghahanda para sa pagtatag ng isang grupo ng bodyguard. Dami-dami ang mga kalaban, at patuloy silang lumalakas, na nagdudulot kay Yehan ng mas malaking presyon. Maliban na lang kung mayroon siyang sariling lakas, wala siyang puwang sa mga bayani. Pagdating sa bahay, naglock si Yehan sa kanyang kwarto, nag-iisip ng marami sa kanyang isipan. Sa kasalukuyan, bukod sa pagbubukas ng medical center, ang pinakamahalagang dapat niyang gawin ay paunlarin ang sarili niyang lakas at palawakin ang kanyang impluwensya. Agad na tinawagan ni Yehan si Lin Bomo. Upang makabuo ng isang grupo ng bodyguard, natural na mag-recruit ng mga tao, ngunit masyadong mabagal ang pag-recruit ng mga ordinaryong tao. Mas mabuti kung makakakuha siya ng mga veterano na may tiyak na pundasyon sa Kung Fu. Sa tulong ng dalawang guro, sina Hengtian at Sun Bumiye, mas mabilis siyang lalago. Siyempre, kailangan ding magagamit ang mga mapagkukunan para sa pagsasanay ni Yehan, kung hindi, magiging walang kabuluhan ang lahat. Nang marinig ang sinabi ni Yehan, sinabi ni Lin Bomo, Hanzi, hahanapan kita ng mga tao para dito. Maraming mga veterano taon-taon, kaya hindi ito magiging mahirap na gawain. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nakuha ko na ang mga tiket para sa concert. Isama mo ang iyong hipag, pupunta tayo sa concert bukas. Sa totoo lang, wala nang interes si Yehan sa concert ni Luo Shizi ngayon. Marami siyang iniisip, ngunit dahil nakapagpasya na, wala na siyang magagawa kundi sumama. Matapos ibaba ang tawag, tiningnan ni Yehan ang oras, lampas na ng alas 5 ng hapon, at sa ilang sandali, lalabas na si Xiao Qingqing mula sa paaralan. Hindi siya pumunta upang sunduin ang batang ito kahapon at nagdulot ito ng gulo, kaya't hindi siya pwedeng makipagpabaya ngayon. Nang bumaba siya, nakipag-usap si Yehan kay Yeching at nagmaneho papunta sa paaralan. Nang dumating si Yehan sa paaralan, kasalukuyan na itong natatapos. Ang ilang mga 6, 7, 8, o 9 na taong gulang ay masiglang tumatakbo palabas ng paaralan, at maraming mga magulang na ang naghihintay para sa kanilang mga anak sa pintuan ng paaralan. Tumingin si Yehan sa unahan at agad na nakita si Xiao Qingqing na tila namumukod tangi sa karamihan. Kung ikukumpara sa kanyang mga kapantay, ang batang ito ay isang ulo ang taas, halos 1.6 metro. May hawak na lollipop at may dalang maliit na school bag, naglalakad sa unahan, parang isang nakatatandang kapatid na sinundan ng isang grupo ng mga bata. Nakita ito, ngumingiti si Yehan. Ang batang ito ay nasa paaralan lamang ng 2 araw, at ganito na siya. Mukhang talagang mahusay ang turo sa kanya ng babaeng si Hu Feng. Nang makita ni Yehan na papalapit siya, labis na natuwa ang batang babae, ngunit ngayon, bilang boss, unang inabot ng batang babae ang kanyang mga kamay sa mga bata sa likuran upang sabihin sa kanila na umalis, pagkatapos ay hinayla ang isang batang babae at tumakbo patungo kay Yehan. Masamang kapatid, akala ng tao ay hindi ka na ulit darating. Biglang tumalon si Xiao Qingqing sa katawan ni Yehan, na parang nakadikit sa kanya. Ibinaba siya ni Yehan at sinabi, Qingqing, hindi ba nagkasala sila sa paaralan, nagsisimula na silang magbuo ng mga grupo. Walang paraan, ang mga batang iyon ay nagmamatigas na kilalanin akong boss, kapatid, kung hindi ka naniniwala, maaari kang humingi ng opinyon, at siya ay makakapagsaksi para sa akin.
Sinasabi ito, agad na hinailan ni Xiao Qingcheng ang batang babae sa likuran niya, at tiningnan si Yehan, itinaas ang kamay at sinabi na may mga mata na nakabukas, kapatid, ang pangalan ko ay Sisi, at maaasahan ko na si Ate Qingcheng ay nagsasabi ng totoo. Okay, naniniwala ang kapatid sa iyo, Sisi, wala bang mga magulang mo? Wala bang dumating na kumuha sa iyo? Tiningnan ni Yehan ang maliit na isip ni Sisi. Ang mama at papa ay hindi libre ngayon at ang tiyahin ang kukuha sa akin mula sa paaralan. Ang boses ng maliit na batang babae ay malinaw na bata. Pagkatapos sabihin ito, bigla siyang lumiwanag ang mga mata, at bigla siyang tumakbo sa likuran ni Yehan, binuksan ang kanyang mga kamay at sumigaw, tiyahin, ate, miss ko kayo. Hehe, napakabait ni Sisi, namimiss din kita. Sa likuran ni Yehan ay isang pares ng mga kambal na kapatid na babae. Nang makita ni Yehan, nagulat siya dahil natanong niya na ang mga ito ay mga tao na nakita na niya noon. Kayo talaga. Sa sandaling tumingin si Yehan, nakita ng babae na may hawak na maliit na isipan ang kanyang mukha. Hindi niya kailanman nalimutan ang mukha na iyon. Sa eroplano noong araw na iyon, kung hindi dahil kay Yehan, maaaring napatay siya ng pangit na mamamatay tao. Ngumiti si Yehan at sinabi, isang pagkakataon. Master Ye, anong pagkakataon, nandito ka rin ba para sunduin ang bata mula sa paaralan? Tumingin si Inroonan kay Yehan at ngumingiti. Malalim ang kanyang alaala kay Yehan. Siya ang nag-broadcast ng buong proseso ng ginamo ni Yehan si Lin Jianhong sa Bikuan Villa. Dahil sa ulat na ito, siya rin ay ginawaran ng istasyon ng telebisyon. Naku, ate, kilala mo na ba siya? Tumingin si Yin Yaifei kay Inroonan na nakikipag-usap kay Yehan. Mukhang kilala ng kanyang kapatid ang kanyang tagapagligtas. Hindi nakakagulat na sinabi ni Yehan na, kilala ko na siya, sa eroplano, dahil nakita na niya ang kanyang kapatid. Ngumiti si Inroonan at sinabi, ang taong nasa harapan mo ay ang aming mahusay na henyo sa medisina sa Shanghai City, paano ko hindi siya makikilala? At hindi mo alam na kilala mo na rin si Dr. Ye. Tumango si Yin Yaifei, at pagkatapos ay tiningnan si Yehan na may saya sa kanyang magagandang mata, at sinabi, ate, siya ang benefactor na sinabi ko sa iyo, kung hindi dahil sa kanya, hindi lamang ako, kundi pati na rin ang malaking bituin na si Nangong Zexen ay tiyak na may mangyaring masama. Nang marinig ito ni Inroonan, nagpasalamat siya kay Yehan, at sa parehong oras, biglang naging kakaiba ang kanyang mga mata. Dahil ang kanyang kapatid ay nasa panganib, hindi siya makagagawa ng wala ang benefactor sa maraming pag-uusap. Alam ni Inroonan na marahil ay nagkakaroon ng pag-ibig ang kanyang nakababatang kapatid sa binatang nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit hindi inaasahan ni Inroonan na ang tagapagligtas ng kanyang kapatid ay si Yehan. Master Ye, mukhang talagang nakatakdang magkita tayo. Naikwento na sa akin ng aking kapatid ang nangyari sa eroplano noong nakaraang pagkakataon. Salamat sa iyong tulong. Kung hindi, hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa aming pamilya. Tumingin si Inroonan kay Yehan na may pagpapahalaga. Ngumiti si Yehan at sinabi, Miss Yin, huwag kang mag-alala. Sino man ang may kakayahan na harapin ang ganitong sitwasyon ay tiyak na kikilos. Matapos sabihin ito, tiningnan ni Yehan ang dalawang kapatid na babae sa kanyang harapan. Mukhang magkapareho ang mga ito, parang kinuha mula sa parehong molde, at nakasuot ng parehong estilo ng damit. Kung hindi sila nagsalita, mahihirapan si Yehan na malaman kung sino ang sino. Benefactor, ako si Yin Yaifei, hindi ko pa nalalaman ang pangalan mo, maaari mo bang sabihin sa akin? Tumingin si Yin Yaifei kay Yehan na may pag-asa, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak, na tila medyo kinakabahan. Ngumiti si Yehan at sinabi, nakakahiya namang tawaging benefactor, maaari mo akong tawaging Yehan, itong batang ito ay pag-aari ng pamilya niyo. Pinagmasdan ni Yehan ang mga iniisip ni Inroonan. Kabanata 180. Ngumiti si Inroonan at sinabi, ito ang anak na babae ng aking nakatatandang kapatid. Hindi ko siya nakita sa mahabang panahon. Ngayon, ako at ang aking kapatid ay dumating upang sunduin siya mula sa paaralan. Hindi ko inasahan na makikita-kita. Mukhang may kapalaran tayo sa pag-iisip. Tumingin din si Yin Yaifei kay Yehan at sinabi, kumusta? Hindi, tatawagan na lang kitang Yehan. Wala akong oras upang pasalamatan ka sa nangyari noong nakaraan. May oras ka ba ngayon? Gusto kitang anyayahan sa hapunan. Pasensya na, wala akong oras ngayon. Umiling si Yehan at sinabi, Miss Yin, sa totoo lang, hindi mo na kailangang isipin ang tungkol sa bagay na iyon, isa lang itong simpleng tulong.
Nang marinig ang mga salita ni Yehan, halatang nabigo si Yin Yaifei, ngunit sinabi pa rin, sige, kung wala kang oras ngayon, may oras ka ba bukas ng gabi? Paano kung anyayahan kita sa concert, bukas ang concert ng malaking bituin na si Nangong Zixen? May nakatakdang hapunan na ako kasama ang mga kaibigan bukas ng gabi. Nagbula si Yehan ng hindi namumutla, at patuloy na sinabi, Miss Yin, lumalabas na, naghihintay pa ang pamilya ko sa akin na umuwi para kumain, pag-usapan na lang natin sa susunod kung may oras tayo, paalam. Matapos sabihin ito, niyakap ni Yehan si Xiao Qingcheng, sumakay sa kotse, at umalis. Sa loob ng kotse, tumingin si Xiao Qingcheng kay Yehan, halatang may konting pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit masaya siya na hindi nakipag-usap ang kanyang kapatid sa ibang babae ngayon, at bigla siyang humalik sa kanya sa pisngi. Ikaw, bata, wala kang galang. Galit na sabi ni Yehan. Bata pa ako ngayon, pero paglaki ko, huwag mo akong maliitin. Sinabi ni Ate Hofeng na tiyak na magiging mas mataas pa ako sa kanya sa hinaharap. Ang kanyang exaggerated na kilos ay halos nagpang-inag kay Yehan, at pinasok niya ang kotse sa ibang daan. Pagdating sa bahay, pagkatapos kumain si Yehan, hindi niya pinansin ang mga reklamo ni Xiao Qingcheng sa harap ni na Yeching at iba pa, at bumalik sa kwarto upang magsimula ng pagsasanay. Sa pakikisalamuhan niya sa mas maraming mga master, sabik si Yehan na paunlarin ang kanyang lakas. Kung hindi dahil sa sobrang daming mga mandanong bagay, nais na sanang pumunta ni Yehan sa primeval forest ng Tengchong upang magsanay ng kaunti. Sa tulong ng spirit mine, mabilis na tataas ang lakas ni Yehan. Siyempre, wala pang kasanayan si Yehan sa kasalukuyan, kaya't imposibleng gawin ang mga bagay na ito. Kailangan lang niyang mag-aral ng maayos at unti-unti. Mabilis na lumipas ang isang araw at isang gabi dahil kailangan niyang samahan sina Yeching at iba pa upang makita ang concert ni Nangong Zixen, kaya hindi siya nakapunta sa araw, at nang mag-alas 6 ng gabi, nagmaneho si Yehan patungo sa Shanghai City Sports Plaza kasama ang ilang mga babae. Siyempre, naroon din si Zhou Yuner, at nagpa siya si Yehan na ipaalam kay Yang Master Tang, ngunit nang maisip na nawasak ang mga binti ng taong ito at mahirap siyang maglakad, hindi na siya nagbigay ng abiso. Pagdating sa Shanghai City Sports Plaza, nagulat si Yehan sa dami ng tao. Sa pasukan ng Sports Plaza sa kanyang harapan, puno ng tao, masyadong siksikan na hindi kayang bilangin kung gaano karaming tao ang naruroon. Ang ilang mga tagahanga ay may hawak na mga fluorescent stick at masigasig na sumisigaw ng pangalan ni Nangong Zixen. Napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng paghabol sa mga bituin at kung ano ang ibig sabihin ng mga baliw na tagahanga. Talagang hindi alam ni Yehan kung ano ang mayroon sa isang babaeng medyo maganda at medyo sikat upang maging ganito kabaliw. Kung siya ay nagustuhan, alam naman ng lahat paano magiging posible na magpakasal ang isang malaking bituin sa isang tagahanga. Sa kabutihang palad, naisip ni Yehan na bagaman fan din sina Yeching at iba pa ni Nangong Zixen, mas normal ang kanilang pag-uugali. Pagkatapos makahanap kay Lin Bomo, kinuha nila ang tiket at pumasok sa loob ng stadium. Sa kabutihang palad, hindi gaanong masikip ang pagpasok sa stadium kumpara sa labas, at ang mga tiket na hawak ni Yehan at ng iba pa ay mga VIP ticket, kaya mabilis silang nakapasok at umupo sa pinakamalapit na lugar sa entablado. Sa mga sandaling ito, hindi pa puno ang stadium, at unti-unting pumapasok ang mga tao sa pintuan. Nakaupo sina Yehan at ang iba sa kanilang mga upuan sa VIP area, naghihintay na magsimula ang concert. Walang katapusang pag-uusap sa mga kababaihan. Si Yehan at Lin Bomo ay tahimik, ngunit ang mga babae sa paligid nila ay abala sa pag-uusap tungkol kay Nangong Zixen. Makikita na ang mga kababaihang ito ay lahat fan ni Nangong Zixen. Naupo si Yehan sa upuan ng nababato. Bigla, napansin niya si Merong Gio sa VIP area. Kasama ni Merong Gio ang kanyang kasamang si Zhang Dao, na sa mga sandaling ito ay nakapikit at tila walang interes sa concert na ito. At talagang ganon, kung hindi dahil kay Merong Gio, hindi siya pupunta dito. Naroon din si Shen Tianao, at sa mga sandaling ito, tinitingnan ni Merong Gio ang iba pang tatlong tao na hindi kalayuan sa kanya. Ang tatlong ito, isa ay bata at ang dalawa ay nasa gitnang edad. Ngunit nang makita ang mga tatlong ito, agad na naramdaman ni Yehan na hindi sila karaniwan, dahil lahat sila ay mga practitioner ng martial arts, at mga master din, lalo na ang dalawang lalaking nasa gitnang edad. Mula sa kanila, naramdaman ni Yehan ang isang mabigat na aura ng dugo. Ang mga tao na may ganitong uri ng mabigat na aura ay madalas na mga master na walang pag-aalinlangan na pumatay.
Isang concert ng isang malaking bituin, hindi lamang si Merong Gio ang dumating, kundi pati na rin ang iba pang mga makapangyarihang tao na nagbigay kay Yehan ng pakiramdam ng alindog ni Nangong Zixan. Sa mga sandaling ito, napansin na ni Zhang Dao si Yehan, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yehan, nagkatitigan ang dalawa sa loob ng isang segundo, at pagkatapos ay pareho silang tumingin palayo. Hanzi, nandito rin pala si Shen Tianao. Nasa tabi ni Yehan si Lin Beimo. Sinundan niya ang tingin ni Yehan at nakakunot ang kanyang noo. Tila siya ay nakapasok na ng isang hakbang. Nabasag ang mga binti niyang Master Tang dahil kay Shen Tianao, hindi pa ito nasasabi ni Yehan kay Lin Beimo, at nahihiya siyang Master Tang, kaya hindi niya ito sinabi, kaya't hindi alam ni Lin Beimo na nandito si Shen Tianao sa Shanghai City. Tumingin si Yehan kay Shen Tianao, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, at sinabi, nakikita ko, huwag na lang siyang pansinin, nandito tayo para sa concert ngayon. Kung hindi nila tayo istorbohin, may karapatan tayong magkunwaring hindi natin siya nakita. Tumango si Lin Beimo at nagtanong, pero sino ang taong kasama ni Shen Tianao? Mukhang hindi pangkaraniwan ang aura ng taong ito. Alam ni Yehan na tinutukoy ni Lin Beimo si Merong Gio, kaya't sinabi niya, talagang hindi siya pangkaraniwan, Brother Lin, narinig mo na ba si Merong Gio? Nang marinig ito, nagulat si Lin Beimo. Ang pangalan ni Merong Gio, sa mga makapangyarihang pamilya at mga opisyal sa Timog, walang hindi nakakakilala sa kanya. Bagaman medyo tahimik ang pamilya Merong sa Timog, walang sino man ang manggahas na tanungin ang kanyang kapangyarihan. Ipinanganak sa ganitong pamilya, maraming aura ang dala ni Merong Gio. Sinabi ni Lin Beimo, Hanzi, kung talagang si Merong Gio ito, talagang hindi ito madali, at ang kanyang pagkakaibigan kay Shen Tianao ay hindi magandang bagay para sa atin. Naranasan ko na ang taong ito. Sabi ni Yehan, maliban sa malaking pamilya na Merong sa likuran niya, hindi siya isang natatanging tao. Kung wala ang aura ng pamilya Merong, isa lamang siyang mortal.